Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Byuda ng namatay na sekyo, hindi makuha-kuha ang tulong pinansyal mula sa kumpanyang pinagsiserbisyuhan ng asawa. Ang dahilan, hinaharang daw ng United Special Watchman Agency. Ito pa ron. Humihingi ng ayuda sa Kilos Pronto si Julieta Nase, ang naiwang asawa ng security guard na si Mariano Nase. Ayon sa kanya, namatay daw ang kanyang asawa habang naka-duty sa kanyang trabaho noong July 16. Sa medico-legal na inilabas ng pamunuan ng ospital, acute respiratory failure at toxic chemical inhalation ang ikinasuwi ni Mariano. Dahil noong gabi ng July 15, nag-spray daw ng insecticide ang kanyang pinapasukan na kilalang kainan sa Quezon City. Agad naman daw nag-abot ng tulong pinansyal ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Mariano, pero hinarang daw ito ng United Special Watchman Agency o USWA, ang ahensya ng kanyang asawa. Dahil ang gusto nila ay idaan muna sa kanila ang tulong na kanilang iaabot sa pamilya ni Mariano. Okay, kasama natin ngayon si Julieta Nase. Magandang hapon, Julieta. Magandang hapon. Okay, ano bang problema rito? Bakit hindi ma-release itong benepisyo or perang ibabayad sa inyo? Sabi po nung tumawag Agency po sa amin yung Mang-Inasal po, yung group manager po ng Mang-Inasal. Tumawag po, sabi po, willing na raw po silang magbigay, kaya lang daw po, kaharap daw po yung agency. Okay. Tapos nung pumunta po kami kay Ma'am Rochelle. Okay. Sabi po, pumunta raw po kami ng agency dahil mag-uusap nga daw po. Yung pest control, tapos yung inasal, tsaka po yung agency. Pagdating po namin doon, sabi po nung attorney ng agency, wala daw pong pag-uusap na may ibibigay daw po yung Mang-Inasal. Bakit? Hindi po namin alam. Hindi po pwede yan. Kasi unang sa lahat, kung ikinamatay ho ng inyong mister na security, acute respiratory infection, doon sa sinasabing inhalation ng toxic na kung ano man yung in-spray na yun, yung benepisyo na yun ay para doon sa mister mong namatay. Siguro, formality's sake, sa harap ng sinasabing security agency, pwede silang makinig. Pero para sa akin, hindi ko makita yung umi-epal na agency na to na para bang yung benepisyo na yan, iniipit nila pagkatapos sasabihin, ala kang makukuha. Lalo-lalo sinasabi ng abogado ng siraulo. Hindi po pwede yun. Para sa action na yan. Kaya gawin natin to, no? Okay, Kilos Pronto action na yan. Nasa linya ng telepono natin si Police Senior Superintendent El De Brande Usana, ang Assistant Chief ng SOSYA. Magandang hapon, Colonel Usana. Magandang hapon din po, Sir Den, at sa inyo po mga tagapakinig. Magandang hapon din po. Kasama ho natin, Sir, si Alex Santos, Bentulfo. Good afternoon, sir. Yes, sir. Sir. Live ho tayo, Sir, sa PTV4. Sir, ito hong sitwasyon, kaya dinulog ho namin sa inyo. Yung gwardiya ho namatay because of yung inhalation ho ng sinasabing toxic substance, may acute respiratory, I don't know kung ano yung nagkaroon ng complication, namatay, Sir. Willing naman daw ho, Sir, makipag-settle ho yung kilalang restaurant ho. Ito naman ho yung Mang-Inasal, yung assistance. Kasama ho yung sinasabing pest control, kung sino man yung doon, parang pananagutan. Ang problema, Sir, hinaharang ho ng security agency. At patapos, ayaw pa ho ipabigay diretso dito sa byuda na namatay na gwardiya kasi wala raw matatanggap. Yan sinasabi, di ba? Sir, kayo siguro, Sir, sa SOSYA, anong tingin nyo, Sir, sa mga ganitong Alam nyo ho, simple lang yung nakikita pong magiging process dito. One, doon sa agency.
pag ang isang empleyado po nila namatay, kung ano man po ang benepisyo na dapat entitled yung pamilya ng namatay, dapat ibibigay po ito ng agency na hindi kailangan mamumblema yung pamilya kung ano pong mga benepisyong dapat matanggap. Doon naman po sa kabilang party at sinasabi dahil doon sa resulta ng pagkamatay, meron po silang liability at willing naman po silang isettle ito. Ang mismong may karapatan po doon para i-claim po yun ay yung pamilya, yung mismong asawa. Okay, at hindi naman kailangan yung pong ahensya ay makikialam pa sa mga ganitong usapin. Okay. Dahil ang settlement is between the company at saka mismo yung pamilya, yung mismong wife. However, ang nakikita ko rin ho dito sa ahensya, dahil empleyado nga po nila yon, ayaw din po nila na parang na-left out doon sa pangyayari, doon sa kanilang empleyado. So, doon ko nakikita kung ano ang nagiging posisyon ng agency. Pero sa ganang amin ho, hindi kailangang i-block or harangin ng agency kung ano po yung hinahangad ng pamilya kasi namatay na po yun eh. Okay, sir, ay kami ho nagpapasalamat sa paglilinaw niyo. Ano, marami ho nakikinig ho sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao at iba pang nasa ibang bansa ng mga Pinoy. Sir, ano hong matutulong ho natin, sosya, na pwede ho manghimasok dito, mamagitan na lang ho kayo on behalf of dito sa byuda ho ng namatay, ng gwardiya, at doon sa agency rin naman na ayaw ho nating sabihin na parang dehado rin sila para everybody win-win solution, sir. Ano ho magagawa ng sosya? Ang advice ko ho, magpunta na lang ho yung wife ng namatay. Yes, sir. At sabihin, although na-pick up ko po yung name ng agency, we can readily call the attention of the agency owner na sabay po silang mag-report dito po sa aming himpilan para maayos na po kung ano man po yung mga usapin involving the agency, pati na rin ho yung kabilang party. At napalagay ko naman ho kahit dito sa sosya, they can settle things so. Opo. Colonel Usana, si Alex Santos po to. Colonel, Yes, sir. di ba ho sa kalakaran po ng agency and yung sa kanila pong empleyado na isa pong security guard, di ba may cut ho sila sa sweldo? Pero dito ho kapag may namatay ho, kailangan bang may cut rin po ba dito ang agency kapag binigyan ho sila ng financial assistance po ng isa pong kumpanya na kanya pong pinagtatrabuhan, ito pong agency? May ano po? May cut po ba? Kunyari, nagbigay ng 100,000 yung restaurant. Ay, hindi ho. Ayun. Ay, entitled lang ho yung namatay. Hindi po kailangan pati yung agency makinapos doon. Actually, kung ako yung employer, ibibigay ko lahat-lahat ng Directly. entitlement doon. So, ang magagawa natin, sir, sasamahan ho namin sa inyong Kilos Pronto ho, ano? Para ito naman ho, sir, sa inyong tanggapan, ito ho'y masettle na lang. Kawawa naman ho yung byuda. Opo, tama po yan. Well, Colonel, maraming salamat ho. Ano? Asahan niyo ho by Monday or Tuesday. Pupunta ho kami dyan, kasama ho yung byuda para mapatawag niyo ho siguro yung agency na rin at maayos Sige na ho. po, sir. At right now, patatawagan ko na po yung staff ko na mabisuan po yung agency owner Alright. po. Ngayon pa lang ho, sir, nagpapasalamat ho kami sa inyo. Thank you, Salamat din po, sir. sir. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Alright, Mrs. Sasamahan ka na namin. Sa Lunes, handa mo lang. Sa baba, Monday or Tuesday, para nang sa ganun matapos na yan. Okay? Pero yung agency po, may binigay naman po. Kaya lang po, Hindi, pinaltas ko lang. ganito na lang. Pag-usapan na lang yan doon mismo sa associate. Makikita natin. Titinu sila dahil ng lisensya nila. Huwag sila luloko-loko. Okay? Bahala na kami dyan, Mrs. Sasamahan ka na. At nakikiramay kami sa nangyari. Relax Okay. ka lang dyan.